Pahayag daw na isuko ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island, umani ng iba't ibang reaksyon sa ilang opisyal at mambabatas at kabi-kabila ang pagbatikos din mula sa publiko. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa ilang opisyal at mambabatas, gayon din ng kabi-kabilang batikos mula naman sa publiko. Ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na isuko na lamang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea sa kadahilan ng hindi umano ito pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Sa naganap na pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, Pebrero 4, naging kontrobersyal ang mga katagang nabanggit ni Marcoleta kaugnay ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa kanyang naging pahayag, sinabi ni Marcoleta na hindi umano makatwirang isakripisyo ang buhay ng mga Pilipino pati ang kinabukasan ng mga kabataan para sa teritoryong hindi naman pasok sa exclusive economic zone ng bansa. Aniya, dapat umanong isuko na lamang ang Kalayaan Island Group nang sa gayon ay tuluyan ng makabuo ng opisyal na mapa ng West Philippine Sea. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Mariin naman itong kinontra ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson at sinabing ang pagsuko ng Kalayaan Island Group ay walang pinagkaiba sa pagsuko ng buong Luzon o maging ng buong bansa. Sa parehong pagdinig, ipinaliwanag ni Lacson na ang Spratlys Island ay unang natuklasan at sinakop ni Thomas Cloma. At sa ilalim ng prinsipyo ng res nullius, ang isang lupain na walang nagmamay-ari ay maaaring ariin ng sino mang makakatuklas at makakasakop nito. Kung saan kalaunan ay sinuko ni Cloma ang karapatang ito sa pamahalaan ng Pilipinas na siyang nagsisilbing isa sa mga legal na batayan ng bansa sa pag-angkin na nasabing teritoryo. Binigyan din ng senador na ang Kalayaan Island Group ay isang munisipalidad sa Palawan at pinamumuhayan ito ng ilang Pilipino na may maayos at aktibong lokal na pamahalaan. Res nullius, alam mo rin, di ba? Sir. Ito yung Latin word which literally means belonging to no one, di ba? Tapos, pero sa batas, kung sino una nakadiscover at nag-occupy, yun ang inasyon na may mag-ari, di ba? So, yung Spratlys Island, di ba si Thomas Cloma yung nakadiscover nito? Tapos inoccupy niya. And this was formalized by the former president, the late President Marcos Sr., by way of a presidential decree. Tinurn over na ni Thomas Cloma yung ownership sa Philippine government. No? Although, ang nag-govern pa rin yung international law, di ba? This was made formal by the arbitral ruling. Di ba? So, atin yung Kalayaan Island Group. Kaugnay nito, inimbitahan naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, si Senator Marcoleta na bisitahin ng Kalayaan Island Group. Aniya, handa siyang samahan ng senador patungo sa Pag-asa Island upang makita mismo ang kalagayan ng mga Pilipinong naninirahan doon. Umani naman ang kabi-kabilang pagbatikos mula sa internet post ng Bombo Radio Philippines ang mga kontrobersyal na pahayag ni Marcoleta. Ayon sa komento ng Madla, tila ba ay pinagkanuluna ang bansa sa ideyang isuko ang Kalayaan Island Group at ang ilan ay pagalit na nagsabing tinatraidor na umano ng mismong Pilipino ang Pilipinas. Samantala, kaugnay ng lumalaking usapin ng issue sa West Philippine Sea, isinusulong ngayon sa Senado ang panukalang batas na West Philippine Sea Education Act na naglalayong gawing bahagi ng curriculum sa basic at higher education ng pag-aaral tungkol sa mga teritoryong pandagat ng bansa. Ito ay upang matiyak na may sapat at tamang impormasyon ng mga Pilipino sa sitwasyon sa West Philippine Sea. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.